dear beloved, Boss Mike Cervera. Uy! Nandyan na pala kayo! Wait lang, oo, meron pa akong kausap saglit, ano? Wait lang, ang daming mga nagchat-chat, oh. Oy, bakit hindi daw ako pumunta? Sa ano, sayang. Bakit daw hindi ako pumunta, mga kababayan, sa ano, sa SONA? Ayoko eh. Gusto ko kasama ko yung buong tropa. Oo, kung ako lang, ayoko talaga. Ayoko naman sabihin ng mga tropa, special ako, di ba? Di mas okay na kaming lahat, wag nang pumunta. Di ba, Arnold? Alam niyo naman eh, di ba? Okay na ako dito sa bahay. Andali, nandito na si Nyulo. Eto na. Wait lang, Nyulo ha. Aakyat daw si Nyulo eh. Oo, ha? Pagbigyan natin si Nyulo kasi kailangan na ito ang ano, mga... shoutout po sa inyo, Risa Morales, opo ha. Si Alex Kitty R, ayan, di ba, Alex Kitty, no? So, eto na nga mga kababayan, nandyan na Nyulo ha, huwag ka nang ano-ano dyan ha. Ayan na. Yan na yung link, umakyat ka na. So kaya mga kababayan ko, eto na nga no, grabe itong mga balita. Kahapon ko pa napansin sa post ni Pebbles Talakera na may mga pasabog daw na, yung mga pampasabog ba? Hanggang sa ano mga kababayan hanggang dyan sa batasan, sa Congress, mga kababayan, kung saan gaganapin ang ating SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mga kababayan ko matindi ha. At talaga naman, ayaw kong paniwalaan. Pero, sa totoo lang, minsan, di ba, parang mahirap paniwalaan na magkakaroon na bomba dyan. Mga kababayan, lumabas Akala ko, DOJ lang ang pinasabugan. Oo. Pati ho pala, Senado. Aba mga kababayan tinaniman ng bomba mga kababayan. Grabe sila, no? Mga kababayan. Ay, naku. Ewan ko ba dito sa kampo ni Sara, no? Puro na lang pananakot. Puro na lang pang-terrorize. Oo, ang alam. Mga kababayan ko, nandun nga sa ibang bansa yan sabi tigilan na ang pamumulitika. Pero si Sara, ayun, nambobola, naninira at namumulitika. Nakita nyo mga kababayan ko, ay tiyang Ay si Sara, nandun sa London. Anong ginagawa doon? Namumulitika. Pero sabi niya, tigilan daw ang pamumulitika. Napansin tuloy ni Jen Angeles, ayun, yari ka tuloy. Mga kababayan, hindi nga lang namumulitika, naninira pa ang putang ina di ba? Ito na. Habang wala pa sila Bingador, shoutout po muna sa inyong lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, magandang hapon po. Mag-aalas 3 na pala, Biruin nyo, alas 3 na ng hapon, parang saglit na saglit lang, balikan natin to muna, mga kababayan, itong mga ating patatalakayin, itong SONA ni Pangulo, at itong mga tanim-tanim na mga pasabog, na mga bomba, at mga kababayan, itong nangyari. Ito na si Nyulo. Pasok, Nyulo. Yan na. Bumati ka muna. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po si Nyolo, ang spokesperson ni Mike Cervera at ang pamilyang Alipata. Maraming salamat po. Spokesperson talaga. Bukas na libing ni Mima. Kinumpirma na kanina ni biyahe ni Koy, Buti na lang nandoon talaga yung ex ni Mima, Kung wala tayong balita,
So, eto na ngayon. Oo, ha? Oh, Nyulo, alam mo na ba yung nangyayari ngayon na bombahan? Boss, Oo. ano ang nangyari diyan? Meron sa DFA, meron sa Oo. DOJ, meron sa Senado at iba-iba Wala pa ka. po na iniimbestigahan ngayon ayon sa Ah. NBI at General Nartates sa Ah. mga malalaking ahensya ng gobyerno na may involved Ah. ang mga Duterte. Yan. Eh, kasi, una kong nakita yan, dito nga, kaya, sino to? Pebbles. Kay Pebbles Kunanan. Ito Oo. tignan mo ito, ano natin. Yan, Okay, boss. Ayan, nasan ka ba? Wait lang, wait Ayos lang. lang, boss. Dito lang ako. Dito, nandiyan ka, Ito, nandito. Sabi ni Pebbles Talakera, ayan dito pa yan Ito, yan, dito. Yan. May mga pinost Ito. Hindi yan, Boss Mike. Usod pa. Yan. 14 hours ago. 14 hours ago, bahala na kayo sa kanila, manggugulo sila tapos may mga kabataan at mga babaeng masasaktan. Paano kung may mamatay? Ibabalik mo ba ang buhay nila? Nako, ano ba yan? Si Meme Pebbles naman kasi. Minsan radical Radikal. radical pasensya na kayo pero minsan kasi hindi rin natin to kinukonsente, di ba? Pero dito tayo sa pang-bomba-bomba. Mr. President Bongbong Marcos, make sure po na pacheck nyo ang batasan. Sila Pelmor, Pukis, at De Leon ang may mga tanim niyang bomba. Halaka. Grabe, no? Secretary John Vic, Philippine National Police, AFP, Department of National Defense, mga intel, ilibot ninyo, mga mata ninyo, Muslim extremist, ang tutumba sa presidente. Grabe. Sara Duterte, magdasal ka na. May feedback nyo lang. Magwawagi ka, pati na rin kayo. Naku, dinami na naman. Ito naman kasi Sabi ko sa'yo, walang tatakas. Choice nyo yan. Pati INC. Kung maraming madadamay ng mga inosente sa pamilya nyo, kasalanan nyo yan. Pasabugin ninyo. Naku, bakit yun ito itong mga sinasabi ni Meme Pebbles? Parang something Pero hindi naman yan. Tanggalin na nga natin, Yulo, bilang respeto sa mga kaibigan natin. Ang importante po kasi dito, sabi ni Boss Mike, ang importante po, alam niyo po tayo, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin po alam kung sino ang may mga pasimuno ng kaguluhan at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Given po natin yan. Kaya eto po, nagkalat po ang mga talipandas ng mga alipores ng mga Duterte para manggulo, Boss Mike. Correct, Akala naman nila matatapos, Boss Mike, sa ganyang paraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ngayon sinasabi nga nila overkill daw yung pagprotekta. Gago pala kayo kung wala namang mga issue, di sana walang problema, di ba? Kung pwede nga lang na maglakad si Pangulo mag-isa, gagawin niya Kaya lang, di ba? Kayo ang may problema, mga hinayupa kayo pakinggan natin to. Yulo, ito. Yan. Patuloy po ang investigasyon ng Manila Police District sa naganap po na pagsabog sa tapat ng pasukan ng Department of Justice o DOJ sa Maynila. Ayan na. Baka akala nyo kasi joke lang ito, fake news. Hindi tayo gumagawa ng fake news tuloy. Ayon sa DOJ, naganap ang insidente bandang alas 12 ng madaling araw at hinihinalang dulot ito ng isang improvised explosive device o IED. Agad namang rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Unit upang magsagawa ng technical examination sa lugar. Kita nyo? Bagamat walang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente, tiniyak naman ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na iniimbestigahan nila ang pinagmulan, uri at iba pang detalye kaugnay sa pagsabog.
Binigyan din ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang buong compound ng kagawaran. Samantala, maliban naman sa IED sa DOJ, isa ring suspected na IED ang na-neutralize naman ng Pasay Police. Kita nyo? Malapit dyan sa Senado sa Jokno Boulevard. Nako! Kita mo Nyulo Jokno Boulevard naman yun. Grabe. Ayan. So, ganito kasi yan. Ikaw, Boss Mike, bakit may ganyan ngayon? Ano ang ano mo dyan? Ano ang basa mo sa mga ganyang galawan neto mga to? Bakit may ganyan ngayon? Gusto nilang guluhin itong mangyayari na sona ng Pangulo. Gusto nilang palabasin na walang seguridad dahil, 'di ba, pinagmamalaki ng Pangulo ng administrasyon na masigit na tahimik ngayon kumpara nung panahon ni Digong na hindi matanggap-tanggap ng mga putang inang tong mga DDS. Tsaka, di ba? Bukod pa mangyari yan, yung sinasabi ko yung usapan natin noon. Diba sabi, nabisit ako sa mga, yung nagbibideo, mga planted yun eh. Na-hold up po ako. Na-hold up siya, boss. Ngayon sabi ko siya, na-hold up siya, nagbibideo pa siya, hindi siya pumunta sa pulis. Kaya nga. Alam mo, sa cellphone. Sige, boss. Yun na nga, marami pang lalabas na mga ganyan. Kita mo, ayaw nila na ang tao pumokus sa sasabihin ng Pangulo. Sinasabi na nga ng Malacanang na pumokus tayo sa sasabihin ng Pangulo nang maunawaan nating maigi kung ano yung gusto niyang ipabatid. Kasi ang Pangulo ay gusto niya ngayon na na pakinggan siya. Ang mga tao ngayon, ang ginagawa, kumukuha ng atensyon tulad ni Sara. Ang pag-aagaw niya ng atensyon ipangako ba naman na na makakalaya si Digong next to etong ngayong linggo na to? Di ba? Tapos naniniwala yung mga uto-uto dahil tulad ng kaibigan mo na maniniyot ng 13 anyos. Di ba? Naniniwala. Naniniwala. Uniform yung kanilang mga ginagawa na, lalabas na si Digong, ano na si Digong, uuwi na ng Pilipinas si Digong. Yung mga ganon na mga eksena. Ang mga kababayan, huwag kayo magpapanin lalabas yung betlog ni Digong. Hindi na po lalabas yan. Kung lalabas po yan, garapon na mga kababayan. Ngayon, napag-usapan na po namin ni Boss Mike yan. Kami ang sasalubong yan. May dala kaming industrial pan sa aeroplano. Para hindi matutong yung hayop na yan dito, mga kababayan, mga ka-M. Cervera forever. Yung shoutout sa lahat ng mga M. Cervera forever, Ayan, pinangungunahan nila Arnold Lopez, nila Aichang at saka nila Marian Tomas at saka sa inyo pong lahat dyan, Baka akala mo, ikaw lang yung may BMB, Tama yung ginawa mo kasi nga, siyempre, sikat na sikat tayo, kailangan kumalat yung mga lahi natin. Siyempre. Wala ka naman na hindi, di ba? Yun, eto na ngayon. Ngayon, etong balita na nagkatotoo na. Mga kababayan, wag na kayo umalis dito. Didiretso na namin to sa zona ng Pangulo. Diretso na po tayo, buong grupo po. Kami po ay magbibigay reaksyon. Hintayin nyo lang po yung iba. Tumatay po yata Wait lang. Dahil ikaw, alas 4 pa naman ang zona ng Pangulo pagkaraan ng ilang minuto, bago mag alas 4, i-ready mo na sa Bingador. Doon tayo lilipat. Ikaw ang magpalabas ng zona ng Pangulo. Panoorin natin. Dito ayaw mo? Hindi, wala yung admin, tulog. Doon na lang sa Bingador, Dito muna tayo, talakayin natin to. Nako. Sige. Eto na nga. At ang balita, talagang lahat na yata ng kanto't sulok may tag-100 rallyista. Tag-100 no? Pakinggan natin to. Pasok! Ang mga rallyista naman sa Recto Avenue, diretso ng Quezon City. Bagong ikalimang zona ni Pangulong Marcos. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Brigada
Nagtipon ng mahigit 100 rallyista sa kahabaan ng CM Recto Avenue sa Maynila. Kita mo? Bilang bahagi ng kilos protesta kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh. Pinangunahan ng kilusan para sa Narinig mo ba yon? 100 lang daw. Yung nando doon sa Mindiola. Oh, Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Oh. Yan po ang 100? Nagtipon ng mahigit 100 rallyista sa kahabaan ng Kita mo? Ano Eh, ba paano naman? paano makakapagpabagsak ng gobyerno yung 100 na rallyista, mga kababayan, ano? Yan nga Ah? po yan nga yung sinasabi natin, Boss Mike eh. Oo. Hindi matayuan ng mga DDS Oo. ng mga gumigiba sa gobyerno ang Oo. kanilang pinaglalaban dahil wala po silang tao eh. Wala Ayun po na silang nga. tao. Yun nga yung sinasabi ng iba na dami naming mga haha. Mga parole farm nga yun. Oo. Isang tao, 20,000 ang hawak na account. Oh, yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paano magpapakita sa lansangan yung mga taga-suporta ni Digong? Puro nga yun hindi totoong tao. Tama. Kundi isang tao equals 20,000 ang hawak-hawak na account. Oh, nakuha nyo? Sa mga ignorante pa sa ganyan, magtanong kayo sa amin, ha? Oo. Alam natin yan. Di ba? Hindi tayo bago rito. Yung mga ginagawa nyong yan. Nakaw! Noon pa man, ha? Panahon pa ni Digong yan, ginagawa na nila yan. Oh. Di ba? Wala talaga silang tao. Kaya nga, nakikisiksik na lang sila sa mga rally ng marami. Katulad nito, Nyulo. Ayan, tingnan mo ha. 100 lang. Dito, tingnan mo ha. Pasok. Nakita mo? Dito yung Yan, yan. Tama yan. Yan. Kita mo, sinisigaw. Kukunti lang din naman ito eh. Marcos Duterte, against sila. Against sila eh. Tignan mo. Yan ang sinasabi natin na itong mga nagrarally ay hindi po mga DDS, liwanagin natin. Ang mga nagrarally dyan na magugulo sa may batasan dyan sa Commonwealth, hindi ho mga DDS. Kung meron man, kakapranggot. Tama. Ayun. Wala Kita kasi niyo? wala talaga, wala pong kasi nga po, ang mga kababayan natin, mulat na, Boss Mike, mulat na. Ang dami po talagang mulat na nakikita nila ang ginagawa ng Pangulo. Biro nyo ba naman po, araw-araw, san-san po pupunta ang Pangulo para tumulong po sa ating mga kababayan. At hindi lang yon. Makinig kayo mga DDS na tanga. Ang Pangulo po nagsalita na, tutulungan niya yung Davao. Okay, tamo, hindi matulungan ng mayor, congressman, vice president nyo. Si BBM na tutulong, 51 billion, leche. Alam mo ba na yan? In-upload, pinost ko yan. Sabi ko, Mr. President, maawa ka sa mga taga Davao. Maawa ka sa... parang nakinig sa akin eh. Sabi ko sa inyo eh. Ibang klase ka talaga eh. Kaya dumitikot ako sa'yo, Boss Mike. Dumitikot talaga ako sa'yo. Nakikinig yun eh. Ano? Ibang Nakikinig. Ewan ko pa dyan. Kay Manong Bongo eh. Kagabi lang yun eh. Kailan ko ba ipinost yun? Nung isang araw pa. O kahapon. Kahapon yata yun. Talaga, di ba? Nakikinig. Kaya didikit tayo kay Boss Mike. Mga babae, huwag kayo lumayo dito sa channel na to. Dikit tayo dito. Matindi ang mga backer dito, mga babae, mga MC Pera. Dito lang tayo. Huwag kayong lalayo, magiging tanga kayo. Tayo dito. Tingnan mo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Kita nyo, kaya spokesperson na ako dito. Hindi ko na dito. Yung ang bagal niya magbasa, ganyan po talaga pag nagkakaedad. Tayo mabilis tayo magbasa. Hindi, nahanap ko yung post ko. Ito yung... ang dali. Ang layo na pala nun. Baka November pa yan, Baka November. Hindi. Ito, ano sabi yun? Nung isang araw pa yata yun eh. Mag-like na kayo dyan habang naghahanap po si Boss Mike, Mag-like na po kayo dyan. I-share nyo po to sa mga kaibigan nyo. Sa mga... Ito na.
Kamag-anak Oo. nyo. Ayan na. Basahin mo Ito na. one day ago. Si PBBM lang ang pag-asa para magawan ng paraan ang baha sa Davao City. Ayan, pinost ko yan, yan, Boss Mike. Ayan, One day ago, ha? Diretso ka agad sa Malacanang yan. Pag nag-post ka, nakataranta yung Malacanang eh. Ba't ganun? Mukhang yung ating mga post binabantayan nila no? Ha? Ay. Sabi ko, PBBM, iligtas mo ang mga taga Davao City. Kawawa sila sa kamay ng mga Duterte. Siguro, hindi mo yata na-share ito? Ano? Sorry. Baka tulog ako niyan. Hindi mo Mike. na-share, Boss Mike, narinig ko ba yung sinabi ni Bongo? Nareact mo na ba yon? Ay, hindi pa nga yung siraulo na yon. Kaya lang, Ngayon, hanapin ko sige, play mo. Hindi, I-play mo. Sige, magsalita ka muna, hanapin ko dito. Yan, tulad yan ni Bongo. Kung ano-ano ang kinukomento dito sa pagbaha sa Davao. At ngayon, inililigtas niya yung nangyari sa Davao kung bakit binabaha. Samantalang, sila naman yung may mga proyekto dyan. Di ba? Ang dami nilang proyekto dyan na mga pinaggagawa na walang silbi. Baka nga mga kababayan, di ba? Baka nga wala talaga, naging ghost Di ba mga kababayan? Hindi, ang sabi niya kasi doon, boss, ang sabi niya, natural lang daw na ang Davao ay binaba dahil kasama daw sa Pacific Ring of Fire. Tanga! Di ba? Tungkol sa bulkan yon, sa Lindol. Kundi ba naman bobo to si Bongo? Alam mo Diba? kasi si Bongo tsaka si Robin Padilla, siguro natataranta na rin sila. Baka mamaya may plano talaga silang masama. Kaya kung ano-ano na lang nasasabi. Pero pagkakatandaan ninyo na malayo ang dahilan ng lindol at pagputok ng bulkan at sa baha. Malabo yun. Kasi ganito, kapag ka nagbabaha, pansinin ninyo, lagyan nyo lang ng pang-control. Kaya nga flood control. Halimbawa, malapit ka sa ilog, taasan mo yung ng ilog, pader ng hindi umapaw. Dike. Lagyan mo ng dike para daanan ng tubig. Ganon. Di ba? Kung nasa gilid ka ng ilog, kung walang dike, kung walang flood control, talagang aapaw, babahain yung lugar. Kasi kaya kinakabahan si Bongo kasi nga meron siyang Alprego, meron siyang CLTG dyan. CLTG. CLTG, tsaka yung kapatid niya, Alprego. Ngayon, damay si Bongo dyan. Siyempre kasi baa po yung Davao, yung mga insurance company po, nagre-reklamo yung mga kotse, naging anudan. Grabe. Kaya nga. Dito nga natin lagay. Yan, mas maganda. Kaya mga kababayan, kita nyo hindi naman po kami nagsasabi dito na inaalipusta natin sila. Sila po ang nagsabi na mala Singapore. Kaya sila po ang nagsabi sa atin yan. Di ba, boss? Ang problema, ganito yan. Biruin mo yung mga nangyayari dyan sa Davao, tahimik sila. Ito na, meron sisingit na isa. Wait, ito na, yan. Balik na natin ito dati. Uy, putik. Si ito yata yung anak ni Pulong. Jinggoy. Hello, Boss Mike, Boss Nyolo. Ayan, shoutout sa lahat yan. Ang sipag nito mag-aakyat no? Ano masasabi mo ngayon dyan sa bombang mga nagkalat? Yun nga, Boss Mike, nakaka-alarma yung mga ganyan. Especially, alam naman natin ang mga Duterte talagang nagbanta ng destabilization ng mga nagdaang zona pa, di ba? So, di maiiwasan talaga, Boss Mike, na maugnay talaga rito ang mga alagad ng mga DDS, sa mga ganitong klase ng pag-atake, especially in political aspect, di ba? Ang balita ko nga, Boss Mike, hindi nga rin darating yung mga kaalyadong, alam mo na,
'di ba, ng mga DDS sa senador. Baka nga totoo yung sinasabi ni Meme Pebbles na balak nilang pasabugin yung Kongreso na nagtanim sila ng maraming bomba. Nakikitilin ang buhay ngayon ni Pangulong Bongbong. Sniper Kaya, daw yun eh. Sniper. Sabi ko, Sniper. Oo, yan ngayon yung ano. Na. Di ba? Ngayon parang nangyayari ngayon parang talagang may banta sa buhay ni Pangulong Bongbong dahil yung senyales, kung ikokonekta natin doon sa mga pasabog na natagpuan sa mga kagawaran ng gobyerno o mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ at saka Senado. Ano pa ba yun, Yulo? Yung isa pa? DFA. DFA. Parang tumutugma doon sa sinasabi ni Meme Pebbles na may mga pagpapasabog. Oo. Boss Nako. Mike, alam mo, Boss Mike, hindi ko maintindihan bakit kaya ganito tayo ngayon, no? Yung mga ganitong bagay, dapat alarma to. Sa amin po, alarma to. Pero yung iba po mga kababayan natin, talagang gagatungan pa. Yan, dapat lang sa inyo yan. Hindi po ba tayo nahihiya sa sarili natin? Hindi po tayo ganito Mga ganyan pong pagpapasabog sa Senado, sa gobyerno. Hindi po normal yan. Makikitil po yan ang buhay ng inosente. Hindi normal kamo. Hindi normal ang karahasan kamo. Ang karahasan ay hindi normal. Diba? Ang problema nagiging normal kasi nga yaan yung iminulat sa kanila nung putang inang matandang nakakulong sa Netherlands. Tama. Tama. Yan yung iminulat na para bang ang karahasan, ang patayan, ang pagpatay ay normal lang, ganon. Tayo, mga, Kristiyano tayo Karamihan sa atin. Tama. Na tayo di ba, may takot sa Diyos. May takot sa Amang Lumikha na, sa 10 utos, huwag kang papatay. Huwag kang, di ba? Kapag parang gumagawa kasi nila, Boss Mike, gumagawa na sila ng isang klase ng mapanakit na revolusyon, no? Kahit sino madamay na, kung madamay, no? Basta lang mapatumba nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na ganun talaga yung dating sa akin, boss Parang desperate moves na ito galawan ng mga kritiko ni Pangulo, lalo-lalo na itong partido nila Digongyo, 'di ba? Actually, ang gusto lang naman nila maagaw nila ang posisyon ni Pangulo Kaya lang nagiging desperado sila dahil mukhang hindi na nila kakayanin na maagaw pa. At eto na nga, may impeach pa si Sara. Kaya ang pinaka the best na gagawin talaga nila ay maaari talaga itong ni Pebbles Cunanan nilalantad o binubulgar itong pasabog niya na baka nga dahil sa pagkadesperado kitilin ang buhay ng Pangulo. Wag naman sanang mangyari di ba? So desperado na Grabe ano pang gagawin? Alam mo, Boss Mike, grabe yung ganyan. Ngayon nga for the first time, hindi umaatin ng hindi po umaatin ng SONA. Ngayon, nagpa-reserve ng parking, boss, sa Congress. No, sino? Si Sara. Talaga? Nagpa-reserve ng parking sa Congress. Ang tibay ng mukha. Mukhang akala niya, mapapatumba talaga si Pangulo. Nandun siya, baka agad-agad magproklama. Ang tibay talaga ng mukha, no? Paano makakapunta? Si Sara nandoon pa, nagpapalamig pepe pa. Sa dahig. Kaya nga. So, alam mo naman si Sara, bratinela nga Yung mga may sira yung tuktok niya, alam niya naman na hindi makakapunta pero nagpa-reserve pa rin ng gaga. Di ba? Yun nga ang sabi natin, katulad nga ng ito po yung sa Senado na lang, ano ko lang, Boss Mike, yung sa Senado po, sinasabi nito mga hayop na Cayetano na hindi, pag pinatay si BBM, hindi pa naman pinapatay si BBM, so hindi siya maano si Sara. Hindi po ganon, mga kababayan. Tandaan nyo po, ang paghihiganti po ay walang posisyon sa konstitusyon.
Hindi po normal ang pag-iigante. Kailangan po, pag may ganon, agad-agad ilalapat mo ang kaukulang batas. Si Sara po ang pag-iigante, pagpatay. Bawal po yun. Yung mga Oo. DDS, tuwa pa. Tama yan, Ma'am Sara, iano mo. Inaano ko pala, hindi pag-iigante yun. Bawal ang Oo. pag-iigante. Di ba? Alam mo minsan Ah. alam mo kasi nasa quality ng tao yan eh. Papaliwanag ko mga kababayan, makinig kayo, konting katahimikan Alam nyo kasi, ang Pangulo kasi nakikita ko mukhang bumabatay sa quality ng tao. Alam nyo, nung una medyo napag-iisip ko bakit ba si Pangulo ay ayaw patulan itong mga hinampil na sila Sara Duterte, sa pagmumura nila, sa pagwawalang yan nila, di ba? Sila Baste, sila Pulong, di ba? Minumura siya. Pero alam mo, may nabasa akong libro, na meron pala talagang quality yung mga tao. Na hindi natin na talaga mapipigil sa tao yung kung anong klase, kung anong kilatis. Alam mo yon, may kilatis eh. Katulad niyan, etong kilatis ni Pangulo malayo. Alam mo yung malayo? Kaya siya hindi napapatol kasi ang kilatis ni Pangulo ay disente. Ang kilatis niya ay mabuti. Ang kilatis niya ay hindi katulad ng mga Duterteng tae-tae. Nakuha nyo? Kita mo yung kilatis ni Baste, ni Pulong, ni Sara. Palamura dito, palamura doon. So, sa madaling salita, ibig ko sabihin, magkaiba yung kalidad ng pagkatao nila. Kaya hindi natin maipipilit kay Pangulo, gumanti ka Pangulong Bongbong. Walang ganun. Hindi niya gagawin yun. Kasi nga, iba siya. Hindi siya kalibel ng quality ng pagkatao ng mga Duterte. Tama yun. Ayan, nakatapos na pala. Kala ko, sona speech Tama yung sinasabi po ni Boss Mike. Kasi po, etong mga Duterte po, halang ang kaluluwa nito. Halang po ang kaluluwa. Kaya nga po napakasuhan niya sa dahig eh. Nakasuhan sa dahig. Ang tanging solusyon nila sa mga kalaban nila ay patayin o ipapatay. Yan po yan. Hindi po normal yung ganyan. Mamulat po tayo. Ngayon, kayong mga DDS, mga Duterte, kapag may nangyari dito po sa mga branches of government natin, kapag may nangyari po ngayon sa ating bayan, huwag po kayo magsisisi kung magmarsyalo tayo, Boss Mike. Magmamarsyalo po tayo. National threat po ito. Sabay-sabay yung papasahubugin ng mga ahensya ng gobyerno. National threat yan. Wala pong magagawa ang Pangulo. Kayo po ang nagbigay ng senyales para magmarsyalo tayo, di ba? Alam mo, sa totoo lang, siguro karamihan sa atin hindi naranasan yun. Siguro mga bata pa tayo noon. Pero ako para maranasan ng mga Pilipino yon sa panahon ngayon, siguro sige na, payag na ako mag-martial law nang madisiplina itong mga hinayupak na mga hindorotot na wala ng respeto sa bayan, wala ng respeto sa Diyos, wala ng respeto sa kapwa. Nawala lahat ng yan mula ng si Duterte naupo no? Nawala yung pagiging nawala yung pagiging makadiyos, nawala yung pagiging makabayan, nawala yung pagiging makatao mula nang naupo si Duterte. Grabe. Parang nga nangyari, Boss Mike, parang nga nangyari ngayon sa Pilipinas, parang gusto nilang gawing moro-moro eh. Kung paano tumatakbo sa Davao City yung politika, dinala nila rito sa Luzon eh. Yun ang napansin ko eh. Kasi 'di ba, ang politika sa Davao City, pagka hindi mo kalyado or kalaban mo sa politiko, naandyan yung mga threat, naandyan yung patayan, naandyan yung mga samut-saring bombahan ng bahay. Ganun na ganun eh, yung pattern, boss eh. Parang din, simula nung naupo si Duterte bilang Pangulo, parang nadala na niya dito sa Luzon, no? Sa national yung mga gawain ng mga tampalasan dyan na mga tumatakbo, no? Sa local government na yan. Kasi maging sa mga karatig na probinsya,
uso pa rin yung mga ganyan eh, pero hindi naman to the point na ganito na puta lahat ng branches ng ng ating gobyerno plano nilang pabaksakin, plano nilang bombahin. Ito'y terrorismo na po ito mga kababayan, 'di ba boss? Terrorismo na itong ginagawa nila. Kaya ako pabor din ako sa sinasabi mo, Boss Mike, na dapat lang na gumawa na ng hakbang ang ating mahal na Pangulo upang masabat itong mga gago na itong walang magawa sa buhay na matino, dapat talaga maturuan na ng leksyon. Martial na kasi hindi natin matatanggal sa isipan ng mga sambayan ng Pilipino na magalit din tayo dito sa mga ganitong klase ng mga gawain kasi pagiging utak kriminal yung ganitong klase ng gawain, mga kababayan. Hindi po normal ito. Lalo-lalo na hindi natin nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos ito at sa mga nagdaang administrasyon except Duterte. Duterte lamang po ang administrasyon na nabahiran tayo ng mga krimen, na ganitong klase ng krimen. Extrajudicial killing, pagtutumba sa mga kritiko, sa mga abogado na nag-criticize kay Digong, di ba? Yun nga yung pinakamataas na rate ng pagpatay nung panahon ni Digong yun. Grabe yung... Yun lang, boss. Grabe yung Hoy, bumili ka na nga ng computer mo, boss. Pagambagan nga natin to. Ang choppy. Bibilang kita ng cell site. Naiinis ako, boss. Our beloved Boss Mike.